Nice! Bro, liga. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Honda. Wow! Napakadaling i-neutral. Very good. Galing. Sa isang kultura ng mga riders na ego nila ang nagpapagana, yung mga motor lang nila ang pwedeng maging bida. Ang toxic, di ba? Mabuti pa ang bulalo may utak. Taking shots. Alam nyo kung minsan, the silent ones are those who understand what it takes to be a winner. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take. Kapansin-pansin na parang may katarata ang headlight ng Winner X. At kapag umuulan o kahit umaambon lang, basta kapag nabasaan na ang kalsada, mapapatanong ka na kung may headlight ka pa ba. And speaking of headlight, yung headlight nito malaki ang resemblance sa headlight ng unang version ng Click 125. Pero Fireblade inspired ang looks niya kapag nakatagilid. Wala pang isang taon mula nung formal na inilabas to ni Honda. Pero noong inilabas ang Winner X, pamilyar na kaagad tayo sa hulma niya. Actually, hindi lang sa looks eh. Lahat sa kanya pamilyar. Yung power delivery niya, pamilyar. Napaka-predictable, which is very ideal sa mga baguhan pa lang sa motor na may manual transmission. We'll talk more about the engine performance mamaya. Yung balance, yung handling, lahat pamilyar. Kahit first time mo pa lang siyang gamitin, pakiramdam mo matagal mo na siyang ginagamit. Gamay mo na siya kaagad. At isa ako sa makapagpapatunay nun. Kasabay ng pagla-launch ng Honda sa motor na to, nagamit ko agad siya sa racetrack sa Carmona. First time ko lang siyang sambahan that time, pero nalaro ko siya kaagad na parang taon nang pinagsamahan namin. After ko siyang gamitin sa track, hindi ko na siya ulit nagamit ng matagal. Hanggang sa bigla ko siyang ginamit ulit sa isang motorcycle skills competition ni Honda. And guess what? Sa dami naming sumali, second placer ako sa competition na yun. It really is an easy bike. Noong una na-turn off ako kasi 4.5 liters lang ang fuel tank capacity niya. Pero dahil sa tipid nito sa gas consumption, hindi mo kailangang palaging magpagas. Mula Quezon City hanggang dito sa Ordoneta, nagkasya yung isang full tank namin at may 1 bar pang natira. Itong nasa akin, standard version. Walang ABS. The brakes are very predictable. Kagad-agad kapag kinakailangan. Pero ramdam mo kapag maglalak na yung mga gulong. Ito namang nasa akin ay premium version ng may front ABS. The ABS is superb, well calibrated. Front ABS lang? Okay lang yon kasi front wheel mo naman ang mas dumidiin sa kalsada kapag pumipreno ka. Mas magmamatter pa rin ang disiplina at proper braking techniques kaysa anumang electronic safety feature. At ang gusto ko sa kanya, may pagka-sporty yung ABS niya. Hindi masyadong sensitive kaya immersive pa rin ang ride mo. At dahil nga tipid sa gas at pamilyar ang motor na to, madali mo ring magigain yung kampiyansa sa singitan sa heavy traffic kahit beginner ka. Samahan mo pa ng Pinoy-friendly na seat height. 5'4" ako at ganito ako pag nakaupo sa Winner X. Ganito ang ideal na commuter bike. Okay, so nahusgahan na natin siya bilang isang commuter bike. Tara sa liko para ma-enjoy natin siya sa touring bike at para ma-enjoy na rin natin yung ganda ng tanawin doon. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wala siyang side stand kill switch. Kahit nakababa yung side stand, mapapaandar mo pa rin yung makina. Kaya laging mag-iingat sa pag-arangkada. Hep, always remember, laging magsuot ng helmet pag nagmumotor. Sa sub 200cc category, this bike has one of the best sounding stock exhaust. Pakinggan nyo to. Sulit ang bawat piga mo sa silinyador ng Winner X. Kahit nasa 6th gear ka, kapag tumingin ka, may kaayod eh.
The third gear can get you to over 90 kph, and the fourth gear can easily get you to 100 kph. Mabilis ang acceleration niya as expected sa isang 150cc na may mataas na compression ratio. The throttle is responsive AF. Bawat piga mo sa silinyador, palaging may torque na nakaabang to be delivered to the rear wheel. At dahil nasa 9,000 RPM yung peak power niya, this bike loves to be revved. Napaabot ko siya sa 125 kph pero hindi ko alam kung sagad na yon. Kinailangan ko nang mag-minor kasi wala tayo sa controlled environment. Pero kahit 100 punyeta pa ang top speed mo, yung ego mo lang din naman ang makikinabang eh. Never twist the throttle with your ego. Taasan mo na lang yung top speed mo sa kwentuhan, di ba? Ang isa pang maganda sa motor na to, kapag nasa 6th gear ka, pwede kang mag-cruise sa 70 kph kahit lagpas ka lang ng konti sa 5,000 RPM. Hindi masyadong mabagal na mababagot ka. At hindi rin masyadong mabilis na may enjoy mo pa rin ang ganda ng lugar. At relaxed ang makina. The fun begins as soon as you twist the throttle and let go of the clutch lever. The Honda Winner X offers a decent amount of power even at low to mid RPM. But it's more fun when shifting happens between 6,500 RPM to 9,000 RPM. Nandun yung gigil niya. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Yung clutch malambot. Well, medyo. Considering na meron siyang sleeper clutch and clutch assist, may masilalambot pa sana siya. But don't get me wrong, hindi siya nakakangalay kahit babad ka sa clutch. Yung shifter ang talagang malambot. Ang smooth din ng pasok ng engine brake. Ang sarap i-rev match at ang sarap i-downshift. Samahan mo pa ng front suspension na may sapat na stiffness para i-absorb yung momentum mo kapag nag-downshift ka o kapag nagpreno ka dahil nagpi-prepare ka to attack the corners. Siya nga pala, maganda ang cornering clearance ng motor na to. Itong Winner X, kalalabas niya pa lang noon, ninenega na kagad siya ng iba. Ang payo ko sa inyo, subukan niyo muna. Mai-enjoy nyo ang delightful experience nyo dito sa motor na to. Pero syempre, only if you are man enough para aminin yun. The Winner X is freaking easy to maneuver. Sa sobrang gaan ng handling, para ka lang nagmamaneho ng Honda Beat, and that's not an exaggeration. Kudos nga pala kay Honda dahil sa paglalagay ng bank angle sensor sa motor. Kusang namamatay ang makina in case of a drop. Makapit ang mga gulong as it glides through the corners with ease as long as tuyo ang kalsada. Inuulit ko, as long as tuyo ang kalsada. At sa high speed, kahit na magaan siya sa pakiramdam, ramdam mo pa rin na planted to the ground ang Winner X. Mas stable pa to kaysa sa trabaho mo, maliban na lang kung may tumatawid na hangin. The smooth power delivery is what makes me want to go further. Nakaka-addict. Parang tinutokso-tokso kanyang magmotor na lang na magmotor. Dagdag mo pa dyan yung napakahinang vibrations nito. Nung una ko siyang inupuan, nababaan kaagad ako sa manibela niya. Pero yung baba ng manibela na yon ay nakakatulong to transfer some weight to the front wheel during high-speed cruising, quick acceleration, and aggressive cornering. The suspensions are tuned for the asphalt. Tinono para manatiling nakadiin ang mga gulong mo sa asfalto kahit may konting imperfections ang kalsada. Maganda ang talbog ng suspension sa high speed at sa cornering. Pero sa panlasa ko, sa mga potholes, humps, at uneven surfaces, may mga instances na pakiramdam ko parang dos-por-dos yung rear suspension. Nakakayanig ng yagba-doodles. Kapag nakahinto ka at dinidiin-diin mo siya, malambot pero medyo stiff kapag tumatakbo na. Mas gumaganda ang talbog ng rear suspension kapag may angkas. Siguro dahil yun sa popularity ng MC Taxi at delivery bikes dito sa atin. But I get it. It's a street bike. At sa asfalto, wala akong reklamo sa suspensions niya. I wish na i-consider din ng mga manufacturers na ang ganda ng mga kalsada sa Pilipinas. Ang ganda ng pagkapangit. Mahilig tayo sa mga negative humps Yung humps na pabaliktad.
Imbes na pag ganon. Sa totoo lang, kahit may tagtagang suspension, makakatulong kung inaalalayan ng padding ng upuan yung wetpacks mo. At sa mahabang biyahe, the padding needs an improvement. Pero gaya ng palagi kong sinasabi, walang perpektong motor. Pag uminit ang wetpacks mo, stop over lang ang katapat niyan. Kino-consider ko pa rin komportable ang Winner X. Sa usapang comfort kasi, kasama na dyan yung kung gaano kadali yung motor. Yung panatag at kumpiyansa ka kasi nga madali. Kung itatapat mo ang palad mo sa engine, may mainit na singaw. Likas na mainit ang engine nang may mataas na compression ratio. Pero hindi mo mapapansin yung init, maliban na lang kung sasadyain mong pansinin. Like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Iba-iba tayo ng purpose kung bakit tayo bumibili ng motor. Fuel efficiency, power, may mga motor na nakatono banda dito. At ang Winner X is tuned to be somewhere in the middle. Hindi lunok sa gas at hindi rin bitin sa power. Kung ayaw mo ng ganon, then this bike is not for you. Overall, I love this bike and I love riding it. This is a great beginner bike that even the seasoned riders would greatly enjoy. Kung nasasabi man ng iba na mahina siya o nabibitin sila sa top speed niya, hindi ko siya maituring na mahina eh. Hindi naman niya ako binigo sa akyatan. Ipapaubaya ko na lang yung usapang top speed sa mga kumakarera. Adequate power, smooth power delivery, great handling, and impressive fuel efficiency. The Honda Winner X might not be the fastest, but it's clearly a mix and balance of everything. Meron tayong Underbone King, Meron din tayong king of the street. But do you really have to be a king? or you just have to be a winner. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing.